is a neurologic examination. A neurological examination is an evaluation of a person's nervous system. It can be done in the healthcare provider's office with instruments such as lights and reflex hammers. There are 6 subsets consisting of mental status examination, cranial nerve examination, motor examination, cerebellar examination, reflexes, sensory examination. Mental status examination, a structured way of observing and describing a patient's psychological functioning at a given point in time. It consists of appearance and behavior, speech and language, mood, thoughts and perceptions, and cognitive function. The establishment of rapport is important to gain the patient's cooperation. Your assessment starts when you talk to the patient and begin the interview. In that way, you can already examine the patient's appearance and behavior. The following video is an example of mental status examination. Take note of the normal and abnormal response. Okay, ganong hapon, Feby. Kamusta ang pakiramdam mo? May problema po sa memorya po. Ganun ba? Okay na yan. Magtatanong ako sa mga katanungan para sa mental status examination mo. Mahirap, madali, pero importante masasagot mo ito. Okay? Una, ilang taon ka na? 21 years old po. Okay. Nasaan tayo ngayon? Sa clinic niyo po dito sa Baguio. Okay. Kung magbibigay ka ng direksyon pa uwi, paano mo sasabihin sa taxi driver? Galing dito. To Crystal Cave, diretsuhin mo hanggang makapunta po dun sa Marcos Highway. Then diretso ulit hanggang makita mo dun sa Santo Tomas. Then sabihin mo sa taxi driver na pakanan. Anong araw ngayon? Tuesday. Okay. Anong buwan? March po. Okay. Ito, sasabi ako sa'yo ng 3 bagay, alalahanin mo sila. Pagkalipas ng 5 minuto o 2 minuto, tatanong ulit sa'yo. Una, pulang panyo. Pangalawa, puting pusa. Pangatlo, 144 Crystal Cave, Bakaking Sentral. Okay, ulit yan. Pulang panyo, puting pusa, 144 Crystal Cave, Bakaking Sentral. Okay. So, anong tawag sa bagay na to? Pentel pen. Okay. Kung ang pusa, kinain ng daga, sino sa kanila ang patay? Yung daga po. Okay. Pakisabi nga yung hindi at kung pero. Hindi at kung pero. Okay. Ito, basa nga to. Pumalakpak ng 3 beses. Galing. Okay. Pakisulat nga yung ang araw na ito ay sobrang ganda. Ang araw na ito ay sobrang ganda. Ang araw na ito ay sobrang ganda. Okay. Ilang binting ang nasa 1 piso? 4 na binting po. Okay. Pakituro nga sa akin kung nasan yung right ring finger mo. Ito po. Okay. So ito, magtatanong ako sa inyo ng 10 tourist spot, 10 lalawigan, 10 hayop, tsaka 10 pagkain. Take your time, kaya mo yan. So, bibigyan kita ng ilang minuto. Una sa 10 tourist spot. Okay? Time starts now. Tourist spot, Benkaw, Tamawang Village, Siberry Farm, Sagada Cave, La Presa, Mount Calugong, Okay? Mount Ulap, Mount Pulag, Mount Yangbo, and Gorod Park, Okay. 10 lalawigan. Benguet, Abra, Mountain Province, Kalinga,
Fugao, Apayao, Abra, Ilocos, Ilocos Sur, Pangasinan. Okay. 10 hayop. Baboy, pusa, aso, kalabaw, ahas, ibon, bangus, elepante, kabayo, pusa, 10 pagkain. cake, nachiflan, halo-halo, dikit, adobo, chicken curry, pinitikan, bilo-bilo, Ay mo yan. tinakbakan, rice, then sabak. Ito, pakispell nga yung April backwards. Lirpa. Tama. Ito, paki-drawing nga to. Yung nakikita mo to. Ayan. Galing. At ito, ano yung mga tatlong bagay na sinabi ko kanina? Pulang panyo, puting pusa, 144 Crystal Cave, Bakakong Center. Okay, galing. Salamat sa oras mo, Feby. Yan, last. Okay, so, kamusta ka na, Grace? Okay lang po, Dok. Okay lang? Hindi ka na nagsi-seizure? Hindi naman na? Hindi Okay. na po po. Okay. So, magkakaroon tayo ng mental examination. Madali lang to. Mahirap yung mga tanong na iba. Pero kaya mo to. Ilang taong ka na? 17 po, Dok. Okay. Nasaan tayo ngayon? Dito sa Crystal Cave po. Dito sa clinic niya sa Baguio City. Okay, okay. Kung bibigyan mo yung taxi driver ng direksyon pa uwi ka, paano mo sasabihin? Yun. May hinatid lang po ako. Hinatid ka lang? Okay, okay. Anong araw ngayon? Monday. Tuesday ngayon. Okay na yan. Anong buwan ngayon? February. Hindi, March ngayon, pero okay na yan, okay na. May mga tatlong bagay na papaalala ko sa'yo. Pulang panyo, puting pusa, 144 Crystal Cave. Ulitin mo nga. Puting panyo, puting pusa, 144 Crystal Cave, Pakaking Central. Okay, okay. Anong tawag dito? Ballpen. Kung yung pusa kinain ng daga, sino ang buhay sa kanila? Or sino yung patay pala? Yung pusa o yung daga? Yung pusa. Yung pusa ang buhay. Oh. Sabihin mo nga yung hindi at kung pero. Hindi kung at pero. Okay, okay. Sabi mo. Ito nga, pakisulat nga to. Kaya mo ba magsulat? Hindi Hindi mo kaya magsulat. Okay. Kaya mo ba magbasa? Opo, kaya ko po. Kaya mo magbasa? Basahin mo nga yan. Pumalakpak ng 3 beses. Okay, okay. Ilang binting ang nasa isang piso? Hindi ko po alam doon. Okay. Nasaan yung right ring finger mo? Ito po doon. Yan? Okay, okay. Magsabi ka ng 10 tourist spot, 10 lalawigan, 10 pagkain, 10 hayop. Okay? Sige. Bigyan kita ng time. Time starts now. Christmas Village, Burnham Park, Okay? Botanical Garden, Mantiangbo, Mankalugong, Mantulap, Okay, okay. Okay na yan. Lalawigan. Benguet, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Okay. Okay, yan lang. Alam mo, okay. Hayop. Hayop, chicken. Chicken. Pagkain. Pagkain,
adobong manok, Adobong manok, pancake, pancake, cupcakes, cupcakes, halo-halo, halo-halo. ice cream, at Shanghai. Okay, yun lang? Yun lang alam mo? Opo. Okay, okay. Kaya mo mag-spelling or medyo nahihirapan ka sa spelling? Nahihirapan ka? Kaya ko po. Pagpabaliktad. Opo, kaya ko. Kaya mo yung spell ang March pabaliktad? Hindi ko pa Hindi mo kaya. kaya? Okay, okay. Okay na yun. Ito, kaya mo mag-drawing or hindi? Kaya ko po. Kaya mo? Sige, drawing mo nga to. Drawing mo yan. Sige. Okay, okay. Ano yung mga tatlong bagay na pinapaalala ko sa'yo? Nakalimutan ko na po. Hindi ko Okay lang yan. maalala. Okay lang. Thank you, Grace. Cranial nerve examination is used to identify problems with the cranial nerves by physical examination. It has 9 components which corresponds to testing the sense of smell, visual fields and acuity, eye movements and pupils, sensory function of face, strength of facial and shoulder girder muscles, hearing, taste, pharyngeal movement and reflex, tongue movements. Ano na ulit yung pangalan natin, sir? Badong Perez po. Okay. Bale ngayong araw pa lang, naka-schedule yung follow-up check-up mo. Tapos ang ipe-perform naman natin ngayon para sa testing sa'yo, magkakaroon tayo ng cranial nerve examination. Ang una nating susubukan or ite-test is yung pangamoy mo, kung wala namang problema sa pangamoy mo. Bale, ang mangyayari, may mga bagay ako na ipapaamoy sa'yo at simple lang, sasabihin mo lang sa akin kung ano yung mga bagay na yan. Pero, kailangan mong pumikit nang sa ganun hindi mo malaman or hindi mo makita yung mga bagay. Gagawin natin to, kailangan i-close yung isang butas ng ilong mo, tapos yung isang butas ng ilong mo ang gagamitin mo pang ano. Sige daw. Ano sir, handa ka na ba? Inaamoy ka ba? Doc Lemon. Ngayon naman, pikit ka muna sa kabilang butas ng ilong mo. Takpan yung kanan, may papaamoy ako ulit sa'yo. May naamoy ka ba? Kape po, Doc. Okay. Ngayon naman, ang susunod nating susuriin yung optic nerve mo. Dito, ang gagawin natin, gagamit tayo ng pen light, tapos i-check natin yung pupillary light reflex mo. Pero, kailangan muna natin patayin. Bali, ang gagawin natin, titingin ka lang ng diretso, papadaanin ko yung ilaw, i-check natin yung reflex mo. Sir, pakitanggal po muna yung salamin. Ang susunod naman natin gagawin ngayon is sisilipin natin yung optic disc ng dalawang mata mo gamit itong ophthalmoscope. Tingin ka lang ng diretso. Tingin ka dito sa may ilaw. Tingin ka pa dito. Tapos taas. Ngayon naman sa kabila. Tingin ka dito.
napansin ko kasi na gumagamit ka ng salamin. Gusto ko sanang malaman kung gaano kalinaw yung mata mo. Ang gagawin natin, may papabasa ako sa'yo at i-identify mo lang kung ano yun. So, sir, tayo ka muna dyan. Magtuturo lang ako and then sasabihin mo lang sa akin. Okay. B. D. T. Sir, ngayon naman, alisin mo yung T. Dok, di ko pa nababasa. ngayon naman, hiwalay nating susuriin ang kaliwa at kanang mata mo. Una nating i-test yung kaliwa. Takpan mo na lang muna yung kanang mata mo. T. O. Di ko nababasa, Dok. Sige. Sa kabila naman. Z. P. Dok, wala na. Di ko nababasa. Wala na talaga. So, ang susunod, sir, i-check natin yung color perception mo. Dito, may papakita akong imahe. Tapos, sasabihin mo lang sa akin kung may makikita kang na numbers or letters or any symbols na nandito. Dito, sir. Di ko makita, Dok. Dito. 12. Dito. 74. Dok, wala. Sunod natin, sir, is yung visual field test. Ang gagawin natin, tingin ka lang ng diretso. Meron akong object dito. At susubukan kong ilipat left to right. Titignan natin kung hanggang saan yung makikita. Ayan, Dok, wala. Di ko na nakikita. Di ko na nakikita, Dok. Yan, kita mo ba? Ayan. The near-response pupil test measures the pupil's response to a near target. Ask the patient to look at a distant object. Then move a small object or card in front of the patient's eyes. As the patient fixes his eyes on the near object, watch the patient's pupils closely to make sure that they constrict quickly as the fixation changes from far to near. Abnormal findings in these tests are myopia or nearsightedness, hyperopia or farsightedness, and presbyopia, a condition that results in progressively worsening ability to focus clearly on close objects. Ipa-perform naman natin ngayon is corneal light reflex. Ito, i-check natin dito sa test na to kung intact yung oculomotor nerve mo. Bale, ang gagawin natin, titingin ka lang sa akin ng diretso at mag-flash ako ng ilaw. Titignan natin kung sabay na magre-react yung cornea mo sa left and right mo sa light na itututok ko sa'yo. Yun nga. Yes, Dok. Ang next na gagawin natin is the tinatawag na consensual response. Ang gagawin natin dito, susubukan natin ilawan yung isang mata mo at titignan natin kung may reaction ng kabilang mata mo. Ganon din sa kabila. Okay naman siya. Kabila naman. I-assess na natin ngayon ang
yung muscles of the eye. Meron akong object dito. Ang gagawin mo lang, habang min-move ko ito, ay susundan mo lang ito ng tingin. Ptosis is drooping or falling of the upper lid. It is caused by the weakness of the levator palpebrae muscle, which is innervated by the oculomotor nerve. I-assess naman natin ngayon yung tinatawag nating trigeminal nerve mo. Dito, meron tayong sunod-sunod or meron tayong series of tests na gagawin. Ang unang test na gagawin natin, i-check natin yung strength ng muscle mo dito sa may paa. So, pa-close ng mouth, tapos i-clench mo dito. I-contract mo yung muscle dito. Ayan. Medyo ay okay naman ang muscles of jaw mo. Ang gagawin naman natin na susunod is i-move mo yung jaw mo left to right and right to left. Ngayon, mag-a-apply ako ng force. Tignan natin kung kaya na i-resist yung force. Sige, i-move mo. Sabi lang na. Sunod natin gagawin, mag-a-apply ako ng force sa forehead mo, sa cheeks mo, tapos sa dito, sa jaw mo. Tignan natin kung ma-feel siya. Sabihin mo lang sa akin. Yes, no. Oh, yes, no. Yes. Ngayon naman, aalamin natin ang perception mo with regards to temperature. Gagamit tayo ng mga object nito. Gagawin lang natin, didikit ko to sa iba't ibang parte ng mukha mo, tapos sasabihin mo sa akin kung ano yung nararamdaman. Mainit, no. Malamig. Mainit. Ngayon naman, i-check natin yung perception mo sa vibration. Ito yung gagamitin natin. Bale, mag-i-induce ako ng vibration dito, tapos try kong ilapit sa'yo. Sabihin mo sa akin kung nararamdaman mo yung vibration. Meron ba? Yes, no. Ikaw. Meron. Meron, no. Corneal blink reflex is assessed through the use of cotton tip applicator while the patient looks straight. Tactile stimulation of the cornea results in an irritating sensation that normally evokes eyelid closure, an eye blink. Susunod natin titignan yung muscles of facial expression. Una mong gagawin is try mong i-connect yung mouth kung kaya. Yan, ganyan. Susunod, ang gagawin mo yung mata. Susunod, ipikit mo yung mata mo at susubukan ko itong buksan. I-try mong i-resist kung kaya. Pagkatapos niyan, try mong ngumiti. Check natin yung yan. Ang last, kailangan mo lang i-puff yung cheeks. Kasali din sa testing natin yung tinatawag natin taste sensation. Dito, may mga object or may mga may mga object ako na susubukang ipatingin sa'yo. Sasabihin mo lang sa akin kung ano yung lasa ng mga object na to. So, pilit ka na lang. Pa-open lang mo.
Malalasahan mo to. Doc, maalat. Asin. Susunod naman. Matamis, Doc. Sukal. Ang susunod na titignan naman natin yan ay ang cranial nerve number 8 o ang iyong vestibulocochlear nerve. Dito, ang una nating gagawin, susubukan kong bumulong sa likod mo at susubukan mo din ulitin kung ano yung sinabi ko. Gagawin natin to sa iyong magkabilang tenga. Harap ka naman. Ngayon, bago natin gawin to, kailangan takpan yung isang tenga mo. Dito, Doc. Sabihin mo kung ano yung ibubulong ko sa'yo. Ano yung mag-blood? I am a blood donor. Sabi lang naman. And I save lives. Susunod natin gagawin ay ang tinatawag natin Weber's test. Ang main na titignan natin dito is kung pantay ba yung pandinig ng magkabilang tenga. Gagawin natin to, mag-a-apply ako dito ng force at susubukan natin itutok ito dito sa taas ng ulo mo. Titignan lang natin kung pantay yung pandinig. Higa ka na ba? Doc, equal naman. Sunod na natin gagawin ang release test. Dito, gagamit ulit tayo ng tuning fork. Ang gagawin natin, papatunugin ko ulit ito, ngunit itututok ko dito sa likod ng iyong tenga. Pagkatutok ko, sasabihin mo lang sa akin kung tapos mo nang narinig ang tunog. Ngayon, after nun, ililipat ko naman sa patapat ng iyong tenga at ganun ulit. Sasabihin mo lang din sa akin kung natapos mo yung tunog mo na. Okay. Tapos na, Doc. Tapos na. Sa kabila naman. Tapos na. Ay. Tapos na. Sunod na natin itetest yung cranial nerve 9 mo or yung tinatawag natin glossopharyngeal. Dito, kalimitan sinasabay na natin din yung pagtetest sa cranial nerve 10 mo, which is the vagus nerve. Ang gagawin lang natin dito, gamit itong palm pressor, susubukan kong ipasok ito sa yung mouth, tapos itatouch ko lang yung lalamunan mo, sasabihin mo lang sa akin kung merong kang nararamdaman. Open your mouth, sir. Nararamdaman mo ba? Sa kabila. Ngayon, isusunod na natin ang pag-test sa iyong cranial nerve 11 or ang tinatawag natin spinal accessory nerve. Dito, titignan natin ang kakayahan ng mga muscles mo sa leg kung magkocontract. Ngayon, tumingin ka sa kaliwa. Subukan mong pigilan yung kamay mo. Tingin ka ba? Sige, tingin. Okay. Ngayon naman sa kabila. Sige pa. Iisis mo. Okay. Ngayon, susunod naman natin i-perform yung shoulder shrug. Ngayon naman, subukan mong itaas ang iyong mga balikat. Taas mo ulit. Yan. Ang huling itatest natin is yung cranial nerve 12 mo. Ito yung tinatawag natin hypoglossal nerve. Dito, i-measure or itatest lang natin yung integrity ng muscles of the tongue mo. Ang gagawin lang natin dito, titignan natin kung kayang mag-move ng tongue mo from the midline, left
Alright. Open your mouth. Pakiprotrude na lang yung thumb mo in the middle. Subukan natin i-move ngayon to the left. So, ngayon, to the right naman. The motor examination assesses the patient's muscle strength, tone, muscle bulk, coordination, abnormal movements, and various reflexes. At this point in time, we are going to test the muscle strength test. The first one is the shoulder abduction. Move your arms up like this and stop me from pushing them down. Stop me from pushing them down. Stop me from pulling them out. Stop me from pulling them out. Very good. The next test is the elbow flexion. Move your arms up like this and stop me from pulling them out. Okay? Stop me from pulling them out. Push it against me. Push it against me. Okay, good. The next test is the wrist extension. Put your arms up straight and your wrist back and stop me from straightening them. Okay, stop me from straightening them. Move your wrist down. Stop me from straightening them. Stop me from straightening them. Okay, good. The next test is the finger extension test. First, put your arms up straight like this and put your fingers together. Put your fingers together and stop me from pushing them down. Stop me from pushing them down. Okay, good. The next test is the finger abduction test. Move your arms up straight in front of you. Put your fingers together and move your index finger out and stop me from pushing them in. Stop me from pushing them in. Okay. Next, take your little finger out and stop me from pushing them in. Okay. Stop me from pushing them in. Okay, good. The next test is the thumb abduction test. First, put your arms up straight. Turn your hands over. Lift the thumbs towards the ceiling and stop me from pushing them down. Stop me from pushing them down. Okay, good. The next test is I will test the hand grip of the patient. I need you to squeeze my two fingers as hard as possible and do not let them go. Okay. Okay, good. That's all. Thank you. So we're gonna test for muscle strength. So to evaluate muscle strength, ask the patient to move major muscle and muscle group against resistance. And a test flexion at your hip. So I'm gonna put pressure on your mid-thigh, then try to raise your legs. Okay. Okay. Test for adduction at the hip. So I'm gonna put my hand on your knees, between your knees, then try to put your feet together. Again. Okay. Next, I'm gonna put my hand outside your knee, then try to put your both legs apart. Okay. Next, we're gonna test the extension of the hips. So try to push the mid-thigh down against my hand. Okay. The other one.
Next, we're gonna do the extension at the knee. So try to straighten your legs against my hand. Okay, the other one. Okay. Next is the foot dorsiflexion and plantar flexion test. So try to pull up and push down against my hand. Pull up. The other one. Pull up. Okay. Pull down. Again. Okay. The other one. Again. Okay. Thank you. The cerebellar examination is performed in patients with neurological signs and symptoms of cerebellar pathology. It needs to reflect these symptoms and as such involves examining the gait, balance, and coordination. So first is the examination of speech. So we're gonna test for the scanning speech. Okay, ma'am. I need you to repeat this word after me. Beautiful butterfly. Beautiful butterfly. Blue baby bear. Blue baby bear. Okay, ma'am. Thank you. Which school do you study? SF SF. X How old are you? 2 3-year-old? 12. 12-year-old. Okay. Scanning speech is characterized by the slurred and garbled speech leading to abnormality in saying individual syllables. The patient voice varies from a low volume to high volume as if scanning from peak to peak. The patient fails to meter and modulate the strength of muscular contractions that produce the speech sounds, thus accentuating the wrong syllables or wrong words, or the patient may speak too loudly and garrulously. Next is the examination of the eye movement. Ma'am, I need you to follow my finger without moving your head. Okay, let's start. Okay. Nystagmus is a vision condition in which the eyes make repetitive, uncontrolled movement. This movement often results in a reduced vision and depth perception and can affect balance and coordination. In nystagmus, the fast phase is toward the side of the cerebellar lesion. Next is for gait assessment. So, ma'am, may I ask you to stand for this test, please? Now, ma'am, I need you to walk heel to toe. Return. Now we are going to perform the Ramberg's test to check for your proprioception. I need you to stand. Bring your feet together. Put your arms on your side. Then close your eyes. Okay, thank you. Examination of point-to-point movements. So first we're gonna do the finger to nose test. So, using your index finger, may I ask you to touch my finger and your nose rapidly. Next is the finger-to-finger test. So, ma'am, can you put your arms up on your side? Then put your fingers together in front of you with your eyes open repeatedly.
And now close your eyes. Close your eyes. Next is the rapid alternating movement test. Ma'am, can you put your one hand over the next and flip your one hand back and forth as fast as possible. Repeat it with your other hand. Next, put your hand over your lap and flip it back and forth. Okay. Bone phenomenon test. So, have your patient pull on your hand, and when she does, slip your hand out of her grasp. Yeah, John. Okay, thank you. Reflex tests are simple physical tests of the nervous system function. Reflex tests measure the presence and strength of a number of reflexes. Ngayon sir, i-assess po natin yung brachioradialis reflex nyo. Mayroon po na kami ninyo. Mula po dito sa hidalaki ninyo, 4 na inches po, dito po natin i-strike gamit yung reflex hammer. Good. Dito naman po sa kabila. Good. Ang isusunod naman sir natin na i-assess, yung deep tendon reflex nyo po dito sa inyong biceps. Dito po, sa may kasukasuan nyo sa braso, isa-strike na naman po natin ng reflex hammer. Sige po, relax lang. Yan. Ang isunod natin sa i-assess, yung dito sa likod ng braso nyo, yung deep tendon reflex ng triceps nyo. Sige sir, movement ng konti. Sige sir, i-relax nyo lang yung muscles nyo. Good. 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 Dito naman sir sa kabila. Sir, relax na. Ang isusunod po natin i-assess yung inyong abdominal reflex. Ngayon po, ililipat po natin kayo sa kama dahil kailangan po sa procedure na ito ay nakahiga kayo. Ngayon po, kailangan po natin itaas ng kaunti ang ating damit ng pagtaas para po naka-expose ang ating abdomen. Ngayon po, gamit po yung sharp part nitong reflex hammer, mag-i-elicit po tayo ng stimulus para po ma-assess natin yung abdominal reflex nyo. Susuriin naman po natin ngayon yung inyong deep tendon reflex dun po sa inyong tumuran. Ang tawag po dito ay knee-jerk reflex. Ngayon po, uupo po tayo sa isang mataas na puan. Make sure po na nakadangle po ang inyong paa at nakarelax. Ngayon po, gamit po ang reflex hammer, mag-strike po natin malapit po sa inyong tuhod para po ma-assess yung reflex ninyo. Ang pinakawaling gagawin naman po natin is i-assess po natin yung ankle reflex nyo. Dito po tayo sa likod ng paa o Achilles tendon. Gagamitan na naman po natin ang ating reflex hammer para mag-elicit nung i-assess yung reflex ninyo. Cremasteric reflex is elicited by lightly stroking the superior and medial aspect of the thigh.
The normal reaction causes the contraction of the cremasteric muscle, which pulls the testis up. Anal reflex is the contraction of the external anal sphincter by stroking the skin around the anus. Plantar reflex is elicited by stroking an inverted letter J on the heel of the foot. The normal response is flexion of the toes. Abnormal findings: primitive reflexes are normally elicited in newborns but abnormal in adults. Babinski reflex in adults suggests upper motor neuron lesion above the S1 spinal segment. Absent cremasteric reflex may signify corticospinal tract lesion above L1. A difference in reflexes between the arms and legs usually indicates a lesion involving the spinal cord. Depressed reflexes in only one limb, while the other limb demonstrates a normal response, usually indicates a peripheral nerve lesion. The sensory exam involves evaluation of pain or temperature, light touch, position sense, vibration, and discriminative sensations. Ako nga pala si Dr. Mario. Ano pa alam mo? Batang Perez po. Okay. Kayo pala yung patient last week. Ngayon, ang gagawin natin, meron tayong tinatawag na sensory examination. Ang unang gagawin natin ngayon is meron akong ipaparamdam sa'yo. Itong brush na to. Ito yung tinatawag na light touch sensation. Susubukan natin. May nararamdaman ka ba? Yes, Doc. Ayun, uulitin natin. This time, nakapikit ka. Okay? Sige, pikit mo yung mata mo. Nararamdaman mo ba? Yes, Doc. Okay? Sa kabila naman. Nararamdaman mo ba? Yes, Doc. Okay. Sige, maaari mo nang bukaan yung mata. So, ngayon, itetest naman natin yung pain sensation mo. So, gagamit tayo ng instrumento, sharp object. Meron akong instrument dito kung saan itutusok ko ito sa parte ng katawan mo. Kung may mararamdaman ka, sabihin mo lang sa akin gaya nito. Kabila. Meron? Meron. Okay, unahin natin yung mga daliri mo. Meron? Yes, Doc. Meron. Meron sa kabila. Yes, Doc. Meron. Meron? Sa balikat. Ngayon, dito sa may tiyan. Meron? Meron, Doc. Okay. Pakitanggal naman yung medyas mo. Meron, Doc. Meron. Dito sa paa. Meron. Kabila. Meron. Okay. So, ngayon naman, i-test natin yung temperature sensation mo. So, uunahan natin yung cold. Ngayon, etong object na to, itatapat ko ngayon dito sa parte ng kamay mo. Sasabihin mo sa akin kung malamig. Sa iba't ibang parte ng kamay, kailangan mo sabihin na malamig. Ngayon din, sa ibang kamay mo at saka dun sa paa. Okay? So, pikit ka. Yung kamay mo. Malamig. Malamig. Malamig pa. Malamig. Sa kabila. Yes, malamig. 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 Okay? Ngayon naman, sa paa mo. Ilangat mo yung isang paa mo. Malamig. 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 Okay? Sa kabilang paa naman. Malamig. 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 Okay? Dilat mo yung mata. Ito naman ngayon, mainit na tubig naman na nakalagay sa chest tube yung ipaparamdam ko sa'yo. So, same procedure, pipikit mo ulit yung mata mo. Sasabihin mo sa akin kung ito ay mainit. Okay? Pakipikit mo yung mata. Okay. Mainit. 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 Sa kabilang kamay naman. Mainit. 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 Yung isang paa mo. Iangat. Mainit lang. Mainit.
Mainit. Sa kabila. Mainit. 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 Okay? Tayo naman, susubukan natin i-test ang tinatawag natin vibration test. So, ang vibration test, meron tayong gagamitin instrument, tuning fork. Ito ngayon, i-strike ko dito sa kamay ko at i-try natin na itatapat sa joint ng hinto mo sa pinakadulo. Ngayon, sasabihin mo sa akin kung nararamdaman mo o hindi yung vibration. Gawin din ang gagawin natin sa iyong daliri sa paa. Okay? Sige, simulan na natin. Pikit ka muna. Nararamdaman mo ba? Yes, Doc. Sa kabilang daliri. Yes, Doc. Okay. Sa paa naman. Yes, Doc. Sa kabila. Yes, Doc. Okay. So yun, natapos na tayo sa vibration. Ngayon naman is yung tinatawag natin proprioception or joint position sense. So, ang gagawin natin ngayon is ang hinlalaki ng iyong kamay at saka paa ay igagalaw ko ngayon. Ngayon, sasabihin mo sa akin kung ito ay nakababa or nakataas. Pero, kailangan mo muna umikit. Okay? So, pikit ka. Nakataas or nakababa? Nakataas. Nakababa. Sa kabila. Nakataas. Nakababa. Okay. Subukan natin sa paa. Nakataas, Doc. Nakababa. Sa kabilang paa naman. Nakataas. Nakababa. Ngayon, meron tayong tinatawag na Romberg's test. Sa Romberg's test kasi, tatayo ka at yung dalawang paa mo ay magkadikit. Ngayon, sasabihin ko sa'yo kung kailan mo ipipikit yung mata mo at oorasan mo. Ngayon, titingnan ko kung merong pagbabago sa iyong postura or hindi mo kayang i-balance yung sarili mo habang nakapikit ka. Okay? So, gawin natin. Tayo ka. So, kailangan magkadikit yung paa mo. So, tingin ka na ng diretso. Ngayon, ipikit mo ngayon yung mata mo. So yun, meron tayong tinatawag na cortical sensory examination. So, ang unang test na nakapaloob dito, yung stereognosis. So, meron akong object dito. Ngayon, ang mga object na ito ay ilalagay ko to sa iyong kamay. Pero, kailangan mong pumikit at subukan mong sabihin kung anong pangalan ng object na lalagay ko sa iyong kamay. Okay, subukan natin. Okay, pikit mo ang iyong mata. Ngayon, i-open mo yung isang kamay mo. Sarado ang iyong kamay. Tapos, sabihin mo kung anong nilagay ko sa iyong kamay. Doc, barya. Barya. Ano to? Paperclip. Sa kabilang kamay naman. Susi, Doc. Susi. Tama. Pencil po. Tama. Okay. Ang susunod naman ay ang lapis tissue test. Ngayon, meron akong hawak na lapis dito. Ang gagawin natin ngayon is i-open mo ngayon yung isang kamay mo. Susulatan ko ang iyong palad. Pero, kailangan nakapikit ka. Susubukan mo ngayon i-identify kung ano yung isusulat ko. Okay? Handa ka na? Yes, Doc. Okay, pikit. Number 3, Doc. Number 3. Okay, sa kabilang kamay naman. Letter A. Letter A ulit. Okay, tama. So, ngayon, pinakahuling test na gagawin natin is yung two-point discrimination. So, meron akong bagay dito. May dalawang end siya na matulis. Ang gagawin mo
is i-open mo yung palad mo, tapos i-identify mo ngayon kung yung tumutusok ba ay dalawa or isa. Okay? So, bukan natin. Dalawa. Isa. Isa. Okay, handa ka na? Sige, pikit lang mo mata. Dalawa. Isa. Dalawa. Dalawa. Isa. Sa kabila naman. Dalawa. Isa. Isa. Dalawa. Okay. Neck stiffness in meningitis is tested by gentle forward flexion of the neck with the patient lying in the supine position. Test for neurological irritation of lumbar meninges and nerve roots. To perform Koenig's test, I will be flexing both the knee and the hip to 90 degrees and slowly extending the leg upwards. Koenig sign is elicited with the patient lying supine and the hip flexed at 90 degrees. A positive sign is present when extension of the knee from the position elicits resistance or pain in the lower back or posterior thigh. The next test for meningeal irritation is the Brodzinski's sign. To perform the test, I will be flexing the head and neck of the patient towards the chest. For positive Brodzinski's sign, movement of chin towards the chest when assessing neck stiffness causes reflex flexion of the lower limbs and the knee joint.